Mga kabayan, talagang mapawaw ka sa sobrang dami ng suspected ghosts project na ginawa ang DPWH sa buong Pilipinas. Kung pagsama-samahin ang perang nawala sa suspected ghost project na ito, baka makabili na ng sapat na multi-role fighting aircraft ang Armed Forces ng Pilipinas, kaya talagang nakakapanghinayang ang ganitong pangyayari. Para sa karagdagang kaalaman, panoorin ang Senate hearing ng Committee on Finance Subcommittee A, pero bago panoorin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Opo. And then nagkaroon rin po kayo ng statement 421, tama ba? Ito po ang isinumite sa ICI ng joint validation ng AFP, PNP, DepDev at ng DPWH. 400 plus 20 plus. Opo. ghost projects. Suspected ghost. Suspected ghost out of 8,000. Out of the 8,000 na initially vinalidate po. Okay. So ito po, sabay-sabay nag-validate ang AFP, ang iba't ibang partner organizations. Siguro pinuntahan nila yung mga lugar nung wala hong nakita, sinabi, suspected po ito na ghost project. Yung 421 po na yon, pag in-add ninyo yung cost, kung magkano ho yun, magkano po aabutin yung 421? Malaki-laki po yan, no? Iba-iba ho ang cost, no? Yes. Let me get back to the committee po, Mr. Chairman, on an estimate of that. No, we will submit it to the committee. So initially, may initial findings, so you will validate if indeed it is a ghost project. Ano po yung next step ninyo, Secretary? Kapag na-validate nga na ghost project po ito. Assuming po ito, bayad na, no? Completed na po ang sa records ninyo. So meaning, hindi na to pwedeng mahabol, in short. So, completed sa records ninyo, wala kayong nakita, this is most likely a ghost project. What is your next step? Opo. Ayon na rin po sa magiging struktura at sistema ng ICI, dahil sila po ang talagang nag-iimbestiga na ngayon nitong mga proyektong to. Kami po ay support sa kanila. Unang-una po, i-validate ng ICI sa tulong na rin ng iba't ibang ahensya. Pag na-validate na po ito po ay magsisimula na ang, o in parallel po, gagawin ang case build-up. Lahat po ng dokumento ay nasumiti na namin sa ICI. At yan po ay mag-build up na po ng kaso. Yan po ay anywhere between 1 to 2 weeks. After po ng case build-up, yan po ay i-ready na po for filing or referral with the Office of the Ombudsman. So roughly, ang sinabi po ng ICI dyan, ang timetable po dyan ay 3 to 4 weeks. So, na ginagawa in parallel. Tama po, Secretary, kapag civilian, DOJ, kapag official, elected or appointed ombudsman, kapag inahabol yung pera, pwede sa PCC. Correct, no? Hindi po. Actually po, kapag po merong ebidensya na, no, na ng may sabwatan, no, ang contractor at ang mga taga DPWH, yun po ay lahat sa ombudsman na po yun. Okay. In fact, for example, yung pong kaso sa First District of Bulacan na final namin, sa ombudsman po yun final. And we're now waiting for the ombudsman To file with the Sandigan Bayan. to file with the Sandigan Bayan, of which the amounts are so huge na non-bailable po yung mga amounts na. Tama po, Tama. Mr. Chairman. So 421 possible ghost projects, ano po yan? Sa lahat ng lugar ng Pilipinas po yan? I'm guessing it's Iba't ibang lugar po. all provinces po. Iba't ibang lugar po at Multiple provinces. ano na rin po, ang date po ng sinabi ng ICI ay yung sa initial na 8,000 na binalidate is 2018 to 2024. Yun po ang sinabi ng ICI sa kanilang presentation. Okay, and because completed na po ito sa records ninyo, kapag nakita ninyong wala, that's already evidence na ghost po ito. Tama po. Okay. So roughly, nakikita ho natin may 400 plus. Sa inyo pong mga napuntahan, 80% ng pinuntahan po ninyo may problema. And ang tao po, naghihintay talaga ng resolution po dito. And we hope that mahirap po yung trabaho dahil napakalawak po ng problema. But we hope that the agency and the ombudsman can work fast and come up with some level of resolution, especially po dito sa mga clearly in violation of the law. Dahil sa patuloy na pag-check ng mga proyekto ng DPWH, unti-unti nang nalalaman ang mga hindi nagawa at hindi natapos na mga proyekto nila. Dahil dito nalalaman din kung gaano kalaki ang nawala o nasayang na pera ng gobyerno. Sana mabawi pa ang pera para mapatuloy pa ang mga proyekto na hindi pa nasimulan, at mapatuloy pa hanggang matapos ang mga proyekto na kanilang iniwan.
Kaya patuloy natin abangan. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.